May order talaga yan na puntiryahin tayo. Yan naman lagi eh. Di ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing... May lumulutang din na issue ng insubordination dahil tumanggi umanong pumirma si Torre sa isang accomplished request. Magandang araw sa atin lahat, mga kabayan. Totoo kaya na si John Vic Remulla ang nagpatanggal kay Torre? At ayon po kay Mayor Basti Duterte, hindi siya naniniwala na diversionary tactics lamang itong pagtanggal kay Torre bilang PNP chief kapalit or ma-divert ang issue dito po sa maanumalyang flood control. Ano po ang paniwala ni Mayor Basti? Yan po yung ating pag-uusapan. At bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito. Ito po, panoorin natin ang balita mula sa Billionaire News Channel. Inamin ni Interior Secretary John Vic Remulla na pinayuhan niya si PBBM sa mga alingas-nga sa opisina ni dating PNP Chief Police General Nicolas Torre. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, hindi lang ang sinibak na hepe ang naitsapwera ni Remulla, maging umano ang predecessor nito. Yan ang exclusive. Sabi ko na nga ba mga kababayan po natin na nagkamali si Torre na gumagawa siya ng kanyang sariling desisyon na hindi niya kinukonsulta sa kanyang boss, no? So kasi Torre gusto niya kasing palabasin na mayroon po siyang sariling desisyon at kaya niya gumawa at kaya niyang panindigan ang kanyang mga desisyon. Ditong pag-aresto kay President Duterte, di ba? Napalabas siya kasi na kaya niyang panindigan, matapang siya. No, o ngayon, gusto niya magkaroon ng reassignment at dahil ayaw niya kay Nartates, gusto niyang i-demote. O ano nangyari ngayon? Di ba? Ang hindi niya pala alam na si Nartates ay bata pala ito ni John Vic Remulla. Agenda report ni Francis Polve. Di ba? Hindi pa raw mabasa ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang tunay na dahilan sa pagsibak kay dating PNP Chief Nicolas Torre. Kamakailan, gumawa ng ingay ang paghamon ni Baste ng suntukan kay Torre. Matapos kumasa, agad nag-schedule ng charity boxing match ang Inan mo, akala niya suportado siya ni Remulla, di ba? Yun pala po siya. Inuuto lang pala itong si Torre. dating PNP Chief na inisnab ni Baste dahil hindi naman daw niya talaga. Ito lang yung champion na siya ang gumawa ng sariling schedule niya. Siya rin po, no, yung nag-decide para sa kanyang kalaban. Hinamon si Torre. Naging bahagi pa ito ng speech ng Pangulo sa kanyang ika-4 na sona kung saan pabiro niyang ihinilera si Torre sa Pinoy Sports Champion. Grabe, itong mga traidor na ito, mga kababayan po natin. Sabagay, hindi tayo magtaka na traidor rin itong si Torre. Kasi traidor nga si BP Sara na nagpanalo sa kanya. At tinaidor din yung ating dating presidente, President Duterte, no? Na nagpalibing sa kanyang ama. Diba? Ito pa kayo si Torre. Mukhang basahan lang to para sa kanila. Uyo ka. Palagay ni Baste, demotion para kay Torre ang pagkakasibak sa pwesto. Wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Diba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang appointed position. Like CID, NBI. NBI daw gusto niya. Yan naman appointed ng demoted siya. So tingin ko talaga, demoted talaga yan. Kaya iyak nga ito Kunwari lang hindi siya apektado, pero kitang-kita sa kanyang pagmumukha, no? Ang lungkot at pagkadismaya, no? Siguro alam niyo mga kababayan po natin, no? Naisip ko lang dito kay Torre. Siguro, hindi niya siguro lubos maisip, no? Pagkatapos na lahat na ginawa niya, nagpakaasong ulol po siya, nagpakaasong tanga. Tapos tanggalin lang pala siya. 84 days. may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Hindi raw kilala ni Baste ang pumalit na PNP OIC na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Pero isa lang daw ang tiyak niya. Sino man ang iupong police chief, kasama sa trabaho nito ang pagharas sa kanyang pamilya. May order talaga yan na puntiryahin tayo. Yan naman lagi Di ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing di ba?
Ganyan katalino po yung mga Duterte, mga kababayan po natin. Iniisip nyo pa lang, alam na po ng mga Duterte at mga supporters. At gano'n naman talaga yan. Kunwari tahimik lang yan si Nartates. Pero alam nyo, gano'n din yan. No? Magiging asong ulol din yan. Kaya nga pinili yan ni Bongbong Marcos eh. Pinili yan ni itong si Rimulya kasi alam nila na maging sunod-sunuran sa kanila. Itong si Torre kasi, no, nag-iipalipala, nagtatapang-tapangan. Ang mali niya, hindi siya sumusunod, no? Lumaki na po yung ulo niya. Tingnan niyo yung picture niya. Talagang malaki talagang ulo niya, di ba? So tama itong sinasabi ni Mayor Baste. Malamang may order talaga yan na iharas ang mga Duterte at mga supporters, no, dito kay Nartates. Ngayon medyo tahimik lang yan. Pero bumubuelo lang yan, mga kababayan natin. Sa amin mga Duterte o sa mga supporters natin. Si Torre ang nanguna sa paghuli at pag-surrender Yan, di pa namin nakalimutan yung Torre, ha. May papanagutan ka pa dyan. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague. Pero para sa anak niya, tapos na ang issue na ito at hinaharap na ng pamilya ang proseso sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Pero sa akin, immaterial yung kay Torre, tapos na yung lahat. Tapos na yan, pero no, alam ko may papanagutan pa yan si Torre. Sa ngayon, siyempre mga Duterte, asikasuhin talaga po nila dyan ay na makauwi muna si President Duterte, maibalik sa Pilipinas. Pero pagkatapos ng kanilang inaasikaso dyan, manda ka Torre, no? Talagang lintik lang ang walang gante. Lalo na, no? Kaya kung ako kay Torre, para maproteksyonan niya ang kanyang sarili, tanggapin niya lang ino-open ni Bongbong Marcos sa kanya. Kahit magtanga-tangaan nito, asong ulol, kahit walang alam, parang ano ba? Parang larigadon, di ba? Medyo mo ginawang ka ng isang ahinsya na nakaatat sa Office of the President, tapos wala ka man ng ginagawa, laki-laki ng sahod mo. Anong ginawa? Anong pinapagawa sa kanya? Maging asong ulo lang. Di ba? Atake ng atake sa mga Duterte, particularly po kay Vice President Sara. And ito rin ang magiging trabaho ni Torre kung sakaling natanggapin niya ang trabaho niya. On his own face right now. Sa kanyang unang public appearance sa kamera para umano batiin ang kaarawan ng kaibigan, hindi na Wow, sana all kaibigan. Magkaibigan na pala sila nitong si nitong si Dilima, mga kababayan natin. Pero ito yung matindi, no, yung paglaglag talaga sa kanya, yung pagtrader sa kanya ni Rimulya. sa mga alingasngas sa opisina ng Chief PNP. Pero bukod sa simpleng turf war, may lumulutang din na issue ng insubordination dahil tumanggi umanong pumirma si Torre sa isang accomplished request para sa deal na 8 billion peso funding for arms procurement. Yung pala, may pera parang involved. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, ang paninindigan dito ni Torre, isang civilian agency ang PNP, kaya ang pagbili ng 80,000 unit ng assault rifle ay dapat para sa AFP. Dahil dito, tuluyan na umanong nabwisit ang Pinoisit mo kasi, Torre. tulak ng deal na si SILG at nagresulta sa 85 days lang na pag-upo ni Torre bilang Chief PNP. Yun. Pinoisit mo pala, Torre. At yun nga, ayon dito sa Billionaire News Channel, mga kababayan po natin, kahit daw po si Marvel talagang ay pinag-initan din ito ni John Vic Rimulya. Kaya may mga nangyari daw po sa PNP na ang nakakaalam ay si John Vic Rimulya lang at itong si Nartates. Sa maikling salita, kahit itong si Marvel pa, yung PNP chief, bago umupo itong si Torre, talagang bata na nga ni John Vic Rimulya, itong si Nartates. Ano niya na nautos-utusan niya na Diba? Tapos, yun pa yung gusto mong i-demote. Napaaga tuloy yung yung pagtanggal sa'yo. Kasi alam ko, hindi pa dapat yan tatanggalin si Torre kung naging sunod-sunuran lang din ito lumaki na kasing ulo niya. Imagine mo, pupunta sa isang event, napakaraming convoy, tapos mag-organize ng mga event, piling artista, nagpapasunod sa media. Alam mo, kahit sa PNP, naalala ko, noong kay Senator Batong, hindi pala sila basta-basta magsalita sa mga impormasyon. Kailangan talaga
no, ipaalam muna sa kanilang mga boss kung kailangan na ba sabihin sa publiko o hindi yung ilang impormasyon. Ito si Torre, ang ingay eh. Diba? Maya-maya, pa-interview, papasikat. Tatakbo daw siya ng president. Tatakbo rin daw siya ng vice president. O ngayon, anong tatakbuhin mo? Parang kay tanod na lang kasi nga, itsapuera ka na ng mga boss mo. Ay nako. Hintayin mo na lang yung ganti sa'yo ha, ng taong bayan sa ginawa niyo po kay President Duterte. Ano yan, patikim pa lang ng karma yan, Tore. Alam ko marami pang karmang darating sa kanila at marami pa silang kakarmahin dyan, mga kababayan po natin. So yan ang po muna yung ating update. Maraming salamat. Huwag kalimutan i-like ang video ito. Thank you and God bless. Mabuhay po kayong lahat, mga kababayan.